Handa na mamaya ang cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa testigo ng prosekusyon tungkol sa umano'y pagbabanta ng bise. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, nasaan ngayon si VP Sara at wala ba talaga siyang planong humarap sa pagdinig? Cheryl, wala pa tayong tiyak na kumpirmasyon kung nasaan nga ba ngayong araw si Vice President Sara Duterte at ano ang mga aktibidad na ito. Doon naman sa tanong kung may plano nga ba na humarap si Vice President Sara Duterte, nauna nang iginiit ng kanyang kampo na haharap ito sa tamang panahon at nakadepende yan sa magiging takbo ng paglilitis. Hindi rin daw umiiwas ang Vice Presidente sa kanyang responsibilidad kaugnay ng kanyang impeachment. At ngayon, Cheryl, kung hindi man personal na humaharap si VP Sara, kinakatawa naman siya ng kanyang 16 na mga abogado. Posible rin siyang obligahin na humarap sa pamamagitan ng subpoena desus tecum o hingin na mag-produce o magdala siya ng kaukulang mga dokumento o yung subpoena ad testificandum kung saan kakailanganin niyang tumestigo dito sa Senado o mag-testify under oath. Cheryl. Binatikos ang pagpunta ng bise sa Senado kahapon para sa press con pero hindi naman dumalo sa trial. Ano ang sagot dyan ng defense team? Muling iginiit, Cheryl, ni Attorney Michael Powa, spokesperson for the Defense Council, na yung kanilang pagpupulong kahapon, yung pinaka-convenient daw na oras at lugar para sa kanilang grupo. Isa't kalahating oras na lang kasi, Cheryl, kahapon nang bago magsimula yung ikalawang araw ng impeachment trial. Kaya si VP Sara na daw ang nag-adjust at dito na nga sa Senado isinagawa yung kanilang pagpupulong. Kabukod dyan, may meeting din daw yung Vice Presidente sa buong araw or maghapon kahapon. Pinabulaanan din ni Powa, Cheryl, yung mga ulat na plano lamang umano ni Vice President Sara Duterte na mang-intimidate. Kaya siya personal na pumunta dito sa Senado pero hindi naman pumunta sa kanyang impeachment trial. Biglaan lang din daw talaga itong sumulpot sa Senado, syempre para nga makipagpulong at humigit kumulang isang oras lamang ang tinagal nito sa Senado at bago mag 2:00 ng hapon ay agad din itong lumisan bago magsimula ang impeachment trial. Pinuna rin kahapon yung mayat-mayang objections ng defense team sa pagdinig. Ano ang kanilang paliwanag dito? Ang paliwanag dyan, Cheryl, ni Attorney Michael Powa ay bahagi talaga ito ng anumang mga paglilitis or litigation process na nangyayari. At syempre, kung ang prosekusyon naman, ang magkakaroon din ng mga objection ay pwede rin naman daw nila itong gawin. Pero kung ano man daw ang magiging desisyon at mga na-overrule na objection nila kahapon, ay iginagalang daw nila yan. At umaasa nga na sa pagpapatuloy ng impeachment trial at maging ngayong araw kung saan magkakaroon sila ng pagkakataon na mag-cross-examination, ay nais nila na ma-verify kung paano nakuha yung video o ng press conference ni Vice President Sara Duterte at yung authenticity nito. Ngayon nga na ito ang Article 4 of Impeachment ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y grave threats sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at ang pinsan nito na si dating House Speaker Martin Romualdez. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.